Kung ikaw ay isang kura paroko na nais palalimin ang pananampalataya ng iyong mga parokyana at nais na ayusin ang parokya sa basic ecclesial communities, kung ikaw ay isang pari na nakatalaga sa gawain ng pag-oorganisa ng mga BEC, isang BEC organizer o isang pinuno ng komunidad, o simpleng isang debotong Katoliko na nagnanais na gumawa ng higit pa sa pagtupad sa mga obligasyong Katoliko, ibig sabihin, maging isang tapat na tagasunod o alagad ni Hesukristo, abutin ang mga kapitbahayan at hubugin bilang komunidad ng mga disipulo sa iyong lugar, at isama ang iyong pamilya sa isang komunyon ng mga pamilya sa Panginoon sa iyong sariling parokya. Ang aklat na BEC Organizing ay tama para sa iyo. Kung nais mong bigyang buhay ang parokya sa pamamagitan ng mga aktibidad ng pagpapabanal, pagtuturo, at bukas palad na paglilingkod hindi lamang sa gitna ng parokya kundi pati na rin sa laylayan at inaabot ang lahat ng mga parokyana, mayaman man o mahirap, ang aklat na ito ay tama para sa iyo. Pagkatapos ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas, marami pa rin ang kailangan upang hubugin ang ating mga parokya bilang mga buhay na komunidad ng mga alagad ni Hesukristo. Maging sa Second Plenary Council of the Philippines o PCP2 ay kinailangang tugunan ang isyu ng pagiging sacramentalized but not evangelized, kung saan ang ating mga mananampalataya ay maaaring nakasentro sa pagsasagawa ng popular devotion, ngunit hindi sa salita ng Diyos, mga doktrina, sa sakramento ng pagsamba lampas sa binyag at kasal. Hindi sa komunidad at hindi sa pagtatayo ng ating mundo sa larawan ng kaharian. Ang malungkot na sitwasyong ito ay iniuugnay sa kakulangan ng mga manggagawa sa ubasan, na nagreresulta sa kakulangan ng kaalaman at pagsasabuhay ng pananampalataya. Ito ang dahilan upang makahikayat ng higit pang mga bukasyon ng paglilingkod sa simbahan. Anuman ang sitwasyon, umaasa akong kahit kakaunti ang tinawag, kaya pa rin maisakatuparan ang pangarap na ito. Tulad ng sa 12 apostol at 72 disipulo, na naantig ng Panginoon upang maglakbay tungo sa pagiging dedikadong mga Kristiyano, at tulad sa panalangin ni San Ignacio, piliin natin, magbigay at hindi magbilang ng kabayaran, lumaban at hindi indahin ng mga sugat, maghirap at hindi humingi ng pahinga, at magpagal at hindi upang humingi ng gantimpala, maliban sa pagkaalam na ginagawa natin ang dakilang kalooban ng Diyos. Sila ang mga tunay na alagad na naghahanap kay Jesus at nagtanong sa kanya, "Saan ka nanunuluyan?" At sumagot si Jesus, "Halika at tingnan mo." At sila'y nanatili kapiling ni Jesus sa araw ding yaon. Ang mga ito ay nagpapagal sa kanilang sarili nang hindi binibilang ang kabayaran at ginagamit ang kanilang sariling oras, talento, at kayamanan upang ipahayag si Jesus sa iba, simula sa kanilang mga pamilya, at pagkatapos ay sa kapitbahayan, parokya, at sa buong mundo. Ang iilang pinagpalang ito, na pinili ng Panginoon bilang kanyang mga makabagong alagad, ay sapat na para makapagpalaganap ng ebanghelyo sa mas nakararami at ang isang paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng organisasyon ng mga BEC sa bawat sulok ng parokya. Maaaring ikaw ang nagbabasa ng librong ito ngayon. Kayo ay nakinig sa BEC Organizing ni Padre Lito Jobson. Tangkilikin ang ating BEC podcast sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Pagpalain kayo ng Poong Diyos.